Dahil hindi po natin may pagmamalaki ang banderang yan sa harap natin hanggat may katutubong Pilipino na inaapi ng sarili nating lahi. Ginoong Pangulo, sa mga miyembro ng lupon na ito, ako po ay tumitindig sa pulpitong ito, 10 ng lahat ng maralitang katutubong Pilipino na nasasadlak sa patuloy na kasawian dahil sa sakuna. Hindi lamang dulot ng natural na kalamidad, kundi higit na karimarimarim at nakakagalit dahil sa kagagawan at kapabayaan ng kapwa-tao. Ika-28 ng Oktubre, kasabay ng paghagupit ng Bagyong Paeng sa Mindanao, nilipol ng pagguho ng putik at bato, kasabay ng rumaragasang baha mula sa Mount Minandar, ang tirahan ng tribong Tiduray. 24 na katutubong Tiduray ang nasawi at higit sa 30 iba pa ang naulat na nasugatan sa trahedya. Ilang buhay po na naman ang naisama sa tala ng nasawi sa kalamidad. Ngunit masalimuot ang ugat ng kasawian ng ating mga katutubo. Kung lilimlimiin ang buong salaysay, matagal na pong nasa peligro ang kanilang buhay dahil sa hindi umano'y sa pilitang pagpapalipat sa kanila sa paanan ng Mount Minandar. Ayon po sa ulat na ibinalita, Disyembre ng taong 2020, nang magpetisyon ang 127 na pamilyang Tiduray sa National Commission of Indigenous Peoples, NCIP, ukol sa kanilang sapilitang paglipat ng tirahan mula sa coastal area patungo sa sitio Tabunon sa paanan ng Mount Minandar. Ginoong Pangulo, dahil sa sapilitang relokasyon mula sa kanilang ninunong lupain, napilitang manirahan ang mga katutubo sa paanan ng Mount Minandar. Ang naging himlayan ng higit na 20 Tiduray. Ayon din po sa ulat, they were forced to relocate because a powerful person wanted to use the place for a resort. Paano po nangyari ito? Ano po ba ang dapat manaig? Ang kapangyarihan ng batas o ang kapangyarihan ng isang tao? Nakapagtataka po dahil daan-daang taon na simula ng manirahan ang mga katutubong Tiduray sa nasabing lupain. Doon po sa baybayin na yun ay nakalatag ang kapaligiran ng kanilang kultura. Dito rin po nakalagak ang libingan ng kanilang mga ninuno. Sa ngayon, wala na sa kanilang pag-aari ang ninunong lupa. Mahal na Pangulo, tayo na po ba ngayon ang mananakop ng tinubuang lupa ng katutubong Pilipino? Hanggang kailan natin hahayaang masupil ang kanilang karapatan at kayamanan? Lagi na lamang ba tayong ganito? Hindi po ito katanggap-tanggap. Nakalulungkot na sa kabila ng pagkakapasa ng higit 25 taon na nakararaan na Indigenous Peoples' Rights Act upang kilalanin, protektahan at itaguyod ang karapatan ng mga katutubo. Patuloy pa rin ang ulat ng pananamantalata at pagyurak sa karapatan ng ating mga katutubo. Mahal na Pangulo, ang punto pong ito, naghain tayong, pasensya na po kayo, ako'y nagiging emosyonal. Naghain po tayo
ng resolusyon. Number 280 na hangaring imbestigahan ang trahedya ng tribong Tiduray at ang posibleng tunguhin ng lehislatura bilang tugon sa isyong ito at sa patuloy na pang-aabuso sa ating mga katutubong maralita na pilit inaalisan ng lupang ninuno. Mahal na Pangulo, bilang ako po ang inyong chairman ng Komite ng Cultural Communities and Muslim Affairs, kung saan na isang guni ang naturang resolusyon, ang inyo pong lingkod ay nangangakong didinggin ang nasabing issue sa lalong madaling panahon. Hangad ko po na mapansin ng lupon ang napakahalagang isyong ito. Mahal na Pangulo, mahal na Ginoong Pangulo, sawang-sawa na ako sa issue. Sasandali pa lang po ako dito sa Senado. Katakot-takot ng reklamo na ng mga katutubong Pilipino ang natatanggap ko. Hindi ko po alam ano pa po ba ang gagawin natin. Sunod-sunod na po ito. Meron din po akong resolusyon patungkol sa mga ita, sa Clark. Ngayon na naman po, patungkol na naman sa mga Tiduray. Mahal na Ginoong Pangulo, hinihingi ko po sa Senado na bigyan po ito ng pansin sapagkat para saan po tayo? Kung hindi natin mabigyan ng proteksyon yung mga maralitang katutubo, ano tayo? Tayo na mismo. Tayo na ang pumalit sa mga dayuhang mananakop. Tayo na ang kumukuha ng lupa ng mga taong ito at dinadala natin sa kapahamaan. Kaya hinihingi ko po sa inyo, sa inyong lahat, sa aking mga kasama, na tingnan po nating mabuti ito. Dahil hindi po natin may pagmamalaki ang banderang yan sa harap natin hanggat may katutubong Pilipino na inaapi ng sarili nating lahi. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Gusto ko lamang pong bilang panghuling pananalita, napakaganda po ng isa pong anthropologist na dayuhan ang nagpunta dyan at pinag-aralan niya yung mga Tiduray. Ang pangalan po niya ay si Stuart Schlegel. Nakasulat pa po siya ng 2 librong napakaganda. Ang una pong libro niya, yung Wisdom of the Forest. Ganyan po niya nilarawan ang mga Tiduray. At meron din po siyang isang libro pa, ang pinangamagatang The Spiritual Journey of an Anthropologist. Ibig pong sabihin, ganito po kayaman ang kultura, lalong-lalo na ang spirituality ng ating mga katutubo. Bagamat hindi po sila Kristiyano, hindi sila Muslim, yung kanila pong pagiging lumad ay talagang nagpapakita po ng kanilang pagmamahal sa Panginoon Diyos, pagmamahal sa kalikasan, at higit sa lahat sa ating lahi. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, sa inyong lahat.